nakakaiyak, nakakakilig. Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, good afternoon po, Kuya Popoy at Ate Bea, pati na rin sa lahat ng nakikinig ngayon. Ako nga po pala si Claire, 16 years old at isang estudyante. Solong anak lang po ako at kasama ko po sa bahay ngayon ang mama at lola ko. Simula po nung nagkaroon ng pandemic, mas naging madalas po ako sa pagbabad sa social media, pati na rin sa mga online games. Hanggang sa meron po akong naging kaduo sa laro at di nga nagtagal ay naging magka-chat na kami. Siya po si Kenneth. Mas matanda po siya sa akin ng 3 taon pero kahit ganon, nag-e-enjoy po akong kausap siya. Naging madalas yung communication namin, hindi lang sa chat, pati na rin sa calls. Minsan, nagpipick up lines din siya at kinikilig naman ako, pero pasikreto lang. Baka kasi mamaya makahalata si mama. For sure, magagalit siya kasi ayaw niya pa akong magka-boyfriend dahil bata pa raw ako. Ano kayang sagot dito? Kanino ko pa ito sinusolve ah? Kung try ko kaya yung isang method. Mukhang mas okay to ah. Oh, si Kenneth tumatawag na naman. Sagutin ko na nga. Hello? Hi Claire, kumusta ka? Anong ginagawa mo? Eto, gumagawa ng homework. Sabado pa lang ginagawa mo na yung assignment mo? Sipag mo naman. Medyo madami kasi ito eh, kaya sinimulan ko na ngayon. Ikaw ba, kamusta? Anong ginagawa mo? Ito, katatapos ko lang mag-online games. Maglalaro pa sana ako, kaya lang namiss kita kagad eh. Miss mo ako agad? Di ba kakatapos lang natin mag-video call kanina umaga? Sa gusto kong lagi ka nakakausap eh. Bawal ba? Hindi naman sa ganun. Kahit naman ako namimiss din kita, pero ayoko lang nakulitin ka kasi baka marami kang ginagawa. Wala ah. Basta para sa'yo, lagi akong available. Alam mo namang ikaw lang ang babaeng sineryoso ko ng ganito eh. Talaga? Oo naman. Gustong gusto na nga kita makita ng personal eh. Kaya lang, baka ayaw mo naman ako makita. Uy, hindi no. Gusto na nga rin kita makita, kaya lang medyo mahigpit sa akin si mama. Kaya hindi ako basta-basta makalabas. Gusto niya kilala niya rin yung kasama ko. Di magpapakilala ako sa mama mo. Sasabihin ko, gusto kitang ligawan. Naku, wag muna. Baka magalit yun. Ayaw niya pa kasi na magpaligaw ako eh. Gusto niya tapusin ko muna yung pag-aaral ko. Hindi naman kita guguluhin sa pag-aaral mo eh. Alam ko naman yun. Ilang bahay lang ang pagitan natin, kaya pwede kitang puntahan dyan sa inyo. Basta ba, pumayag ka lang. Sige, ganito na lang. Susubukan kong tumempo kay mama. Malay mo, biglang pumayag. Sige, sana payagan ka. O kung gusto mo, ganito na lang. Magdadala ako dyan ng merienda tapos kunwari, delivery boy ako. Baliw ka talaga. At least, di ba, nag-iisip ako ng paraan kung paano kita pupuntahan dyan sa inyo. Kasi, di ba nga, according to the old saying, kapag ayaw, may dahilan. Kapag gusto, may paraan. So, gusto mo talaga akong makita kaya gumagawa ka ng paraan? Oo naman. Kaya sana talaga pagbigyan tayo na magkita para malaman mo talaga na seryoso ako sa'yo. Alam ko naman... Anak? Claire? O sige na, sige na. Mamaya na lang ulit. Andito na si mama eh. Bye. Anak? Oh, ma! Oh, bakit parang nagulat ka? Sino ba yung kausap mo sa telepono at parang bigla mong pinatay? Wala po ma. Si Sheila po. Nagtatanong lang po tungkol dun sa homework namin. Ah, ganun ba? Nga pala anak, may sasabihin sana ako sa'yo. Ano po yun ma?
Kasi, di ba nabanggit ko naman sa'yo yung kaibigan ko sa abroad? Nag-aalok ng trabaho. Mukhang kaya ko naman, kaya susubukan ko sana. Ha? Eh di paano yun, ma? Ayoko pong umalis ka. For sure, ayaw din po ni Lola na mag-abroad ka po. Mag-iipon lang naman ako para may pang-college ka. Palaki na ng palaki kasi yung gastusin natin sa bahay eh. Tapos ayan, na-ospital pa yung lola mo nung nakaraan. Eh ma, wag ka na po kayong umalis. Magtatrabaho na lang po ako. Total naman 2 years na lang, 18 na po ako. Nako, hindi pwede anak. Hindi na nga ako nakapagtapos ng college tapos pati ikaw hindi rin? Hindi ako papayag. Eh kesa naman po magkahiwa-hiwalay tayo. Hindi pa naman sigurado kung matutuloy ako eh. Pero ang importante, matapos ka muna sa pag-aaral mo, ha? Ma, kung tawagan ko na lang po kaya si Papa. Malay niyo po pag-aralin niya ako. Anak, hindi ko ipinagbabawal na tawagan mo ang papa mo. Kung gusto mo siyang makausap, pwede naman. Ang sakin lang anak, ayoko lang na umasa ako o tayo sa kanya. May ibang pamilya na ang tatay mo. Isa pa, kung gusto niyang tulungan tayo, hindi natin yung kailangang hingin sa kanya. Kung responsable siya, kusa niya yung ibibigay. Hindi pa naman sure yun eh. Pero basta, gumagawa rin ako ngayon ng paraan para lumaki-laki naman yung income natin. At wag mo nang stressin yung sarili mo tungkol doon. Mag-focus ka na lang dyan sa pag-aaral at ang bilin ko sa'yo. Yung bilin niyo po ba na bawal po mag-boyfriend? Bawal pa sa ngayon, pero kapag nagtapos ka na, pwede na. Wag muna yung ligaw-ligaw na yan ha. Aral muna. Opo. O siya, bumaba ka na at nang makakain na tayo. Sige po. Ma? Nga po pala, sa susunod po ba na Sabado pwede akong lumabas? Ha? San bang punta mo? Ano po? Kina Sheila lang po. May tinatapos po kasi kaming project ngayon. Sabihin mo kay Sheila, siya na lang ang pumunta rito sa bahay. Ipagluluto ko pa kayo ng merienda. Ha? Yung iba rin po naming kaklase, mas malapit po sa bahay nila, kaya doon po yung meet-up place namin. Nako, madami pala kayo eh. Baka mamaya niyan may sipon yun o ubo. Anak, pandemic ngayon. Alam ba yan ang teacher ninyo ha? Gusto mo kausapin ko sila? Hindi na po ma, wag na po. Ako na po yung bahala. Kami na lang po ni Sheila yung mag-uusap. Sure ka? Opo. O siya, halika na at kakain na tayo. Kuya Popoy at Ate Bea, lumaki po ako na hindi masyadong nakakasama si Papa. Pero hindi po ako galit sa kanya. Nagtatampo lang. Kasi minsan feeling ko pinababayaan niya si Mama na mag-provide para sa amin. Kaya todo-todong magtrabaho si Mama at laging nagpapaka-busy. Naintindihan ko naman po siya dahil para sa akin din naman yung ginagawa niya. Alam kong gusto niya lang akong mapabuti kaya lagi niya akong pinapaalalahanan. Pero dahil din siguro sa stress, kaya lagi na lang mainit ang ulo ni Mama. OMG, maubusan na ako ng buhay. Magtago ka muna sa bush. Pupunta na ako dyan. Sige. So ayan, mag-recall ka na para makabalik ka na sa base. Ako, may marksman palapit sa akin, baka mabaril ako. Akong bahala. Protektahan kita. Hindi ka maaano niyan. Buti na lang sakto yung pagbalik ko sa base. Kaya lang, na-deads ka? Oo, pero okay lang. Basta naprotektahan ko yung mahal ko. Kahit buhay ko pang kapalit. Baliw ka talaga. Siya, hindi ako aalis dito sa base hanggat hindi ka pa nabubuhay. Magkasama tayo sa hirap o ginhawa. No, sinasagot mo na ako? Hindi no. Sa online games lang yun. Ayan, buhay ka na ulit. Tara na sa mid. Claire! Ama! Kanina pa kita tinatawag ah. Hindi mo ba ako naririnig? Sorry po ma, ano po ba yun?
Sabi ko, bakit tong mga pinagkainan nandito pa rin sa lababo? Di ba bago ako umalis kanina, sabi ko hugasan mo yan? Huhugasan ko naman po yan eh. May sinearch lang po ako sa phone ko. May sinearch o naglalaro ka na naman yung online games na yan, ha? Eh ma, ngayon na nga lang po ako nakapaglaro eh. Tinapos ko naman po yung iba kong assignment bago ako maglaro. O edi naglalaro ka nga. Bakit idadahilan mo pa na may sinearch ka dyan sa phone mo, kaya hindi ka nakapaghugas ng pinggan? Ay Claire ha? Ano yung inismit mo na yan? Wala po. Maghuhugas na nga po ako ng plato eh. Nagdadabog ka ba ha? Hindi po. Hello, Kenneth? Sorry kanina ha. Sorry kasi na-off ko yung call tapos nasira ko pa yung game. Okay lang, no? Laro lang yon. Ang mahalaga kung kumusta ka na ba. Okay lang. Napagalitan lang ako ng konti ni Mama kanina. Ako yata may kasalanan kasi inaya pa kita maglaro. Uy, hindi no. Wala kang kasalanan doon. Kanina pa yun inutos ni Mama pero hindi ko ginawa. Okay, sige. Patulog ka na ba? Baka maaga kaming matulog ngayon kasi andito na ulit si Lola eh. Nakabalik na pala siya. Hinatid ni dito kanina. Pero mas gusto ko kapag andito si Lola. Bakit? Eh kasi minsan siya na yung nagluluto tsaka nag-aasikaso sa bahay kapag wala si Mama. Kahit 70 na si Lola, malakas pa rin siya eh. Oo nga ang sipag pati. Siguro doon ka nagmana ng kasipagan mo, no? Tapos namana mo naman sa mama mo yung ganda mo. Ayan na naman po yung mga pambobola. Bahala ka. Basta ako nagsasabi lang ako ng totoo. Kagabi nga napanaginipan kita eh. Talaga? Ano nangyari? Ayoko nga ikwento, baka hindi magkatotoo eh. Naku, sige na nga. Thank you nga pala, Kenneth, sa pakikinig mo sa mga rants ko ah. Salamat kasi nandyan ka. Wala yun oh. Makausap ka lang, masaya na ako. Maparamdam ko lang na nandito ako kapag kailangan mo ako. Okay na ako dun. Talaga? Oo. Mahal na kita eh. Ha? Ano? Anong sinabi mo? Sabi ko, mahal kita. I love you, Claire. Kenneth, Magdadalawang buwan na tayo magkausap at hindi ko na rin mapigilan yung nararamdaman ko para sa'yo. Okay lang naman kung ayaw mo sa akin. Basta ang mahalaga, alam mong mahal kita. Kenneth, hindi ko naman ayaw sa'yo eh. Ang totoo niyan, Anong totoo? parang mahal na rin kita. Talaga? Oo. Sobrang laking tulong kasi na nandyan ka lagi para makinig sa akin. Napapasaya mo rin ako. Tsaka, aaminin ko, kinikilig ako sa mga sinasabi mo. Totoo ba yan? So paano? Tayo na ba? Siguro? May girlfriend na ako. I love you, Claire. I love you too, Kenneth. O siya, chat na lang kita ha, baka pumasok na ng kwarto si Mama eh. Sige. Good night, baby. Good night then, baby. OMG! May boyfriend na ako! Kailangan ko ikwento kay Sheila pero huwag na kaya muna. Bahala na. Shucks, ganito pala yung feeling. Ang saya! Claire, tulog ka na ba? Hindi pa po ma. Nag-aayos pa po ako dito sa kwarto natin. Bakit po? Wala naman. Pasensya ka na kanina ha. Medyo mainit kasi yung ulo ko nitong mga nakaraan kaya ang dalas kitang mapagsabihan. Okay lang po yun, ma. Medyo nag-aalala rin kasi ako.
Napapansin ko na panay ang online games mo at saka yung pagbababad mo sa cellphone. Hindi kita pinagbabawalan. Ang akin lang, dapat may oras ka sa lahat ng bagay. Opo, naintindihan ko naman po eh. Parang kanina pa tunog ng tunog yung cellphone mo. Wala po yan, ma. Baka si Sheila lang yan. Tulog na po tayo. Mauna ka na at maliligo pa ako. Umakyat lang ako para kumuha ng damit. Sabay na siguro kaming aakyat ng lola mo mamaya. Sige po, ma. Good night po. Popoy at Bea, naging kami ni Kenneth kahit hindi pa kami nagkikita sa personal. At kahit 2 buwan pa lang kaming magkausap. Masaya kasi kami sa isa't isa at pareho kami ng nararamdaman. Kaya bakit pa namin patatagalin ng ligawan? At dahil nga may boyfriend na ako, kailangan kong maging maingat. Dahil baka makahalata si mama. Si Sheila pa lang na best friend ko ang nakakaalam na may boyfriend na ako. Akala ko nga kikiligin siya. Pero nainis siya sa akin dahil bakit daw ako nag-boyfriend nang hindi ko pa lubos nakilala. Pero wala naman akong pake sa sasabihin niya. Masaya ako kay Kenneth. At yon ang mas mahalaga. Bakit kaya hanggang ngayon wala pa rin si Kenneth? Kanina pa ako nag-chat sa kanya pero sinin niya lang. Sisipot pa kaya siya o hindi? Tawagan ko na lang kaya muna. Nagre-ring naman pero bakit kaya hindi niya sinasagot? Hi, baby. Ay! Ano ba yan? Ginulat mo naman ako. Akala ko kung sino eh. Bakit ba kasi hindi ka sumasagot sa chat ko pati sa mga tawag ko? Huy, natulala ka na dyan. Sorry. Hindi lang talaga ako makapaniwala na magkasama tayo ngayon. Ang ganda mo pala sa personal. Hindi ako makapaniwala na girlfriend na kita. Hindi rin ako makapaniwala na may boyfriend na ako. Ikaw ang first boyfriend ko kaya sana magtagal tayo. Oo naman. Gagawin ko lahat para tumagal yung relasyon natin. Halika, ililibre kita ng siomay. Gusto mo ba yon? O gusto mo ba tambay tayo sa may convenience store? Wag na, dito na lang tayo. Mapapamahal pa tayo pag doon tayo tumambay sa convenience store. Okay lang, may pera naman ako eh. Hindi na, wag na. Hindi naman ako maselan eh. Mag-siomay na lang tayo. Sige, tara. Bakit? Yung kamay ko. Hawak ko. Bakit ayaw mo ba? Hindi naman. Naninibago lang ako kasi first time na may makipag-holdingan sa akin. Swerte ko naman kasi ako magiging first and last boyfriend mo. Oo na. Ay, nga pala. Buti pinayagan ka ng mama mo na makipagkita sa akin. Ang totoo niyan, hindi alam ni mama na nakipagkita ako sa iyo eh. Ha? Ano bang sinabi mo sa kanya? Sabi ko lang pupunta ako sa school kasi may kukuhanin akong materials. Binilisan ko lang makaalis sa school para madaanan kita pero mamaya kailangan ko rin umuwi agad. Ano ba yan? First meetup natin tapos aalis ka na kagad? Kaya nga sulitin na lang natin yung oras na magkasama tayo. Bawi na lang tayo next time kapag pwede na. Sige na nga.
Tapos ayun, yung tropa kong si Aldrin nagsasayaw, palibasa, lasing na. Tapos? Sino kaya itong nag-text? Kaya ayun, kapag nagkakayayaan kami magbabarkada, lagi namin pinagtitripan yun. Mamaya nga yata, magkikita kami sa bahay nila eh. Shucks! Oh, bakit? Eh, si mama kasi nag-text na hinahanap na ako eh. Ah, ganun? Kailangan mo na ba talaga umuwi? Oo eh, may hirapan na rin kasi ako magdahilan kapag na-late pa ako ng uwi. Sorry baby ha. Ano ba yan? Bitin na bitin naman yung oras na magkasama tayo. Oo nga eh. Totoo pala yung sinasabi nila na kapag kasama mo yung taong mahal mo, nalilimutan mo yung oras. Baka naman pwede magstay ka pa kahit 10 minutes lang. Sorry, hindi na talaga pwede. Sige na nga. Basta sa birthday ko dapat nandun ka. Okay, sige. Promise. Gagawa ako ng paraan para makapunta sa birthday mo. O sige, hatid na kita sa sakayan. Pero bago yun, pwede ba kitang halikan? Ha? Oh, bakit? Pati yun, bawal? Hindi naman. Nahihiya lang ako. Bakit ka ba nahihiya? Boyfriend mo naman ako. Pero, sige, kung hindi ka komportable, okay lang. Tara. Teka, si Sheila ba yung naglalakad? Saan? Ay, no, sa likod mo. Ha? Eh wala naman naglalakad dito sa likod ko eh. Namalikmata. I love you, baby. Sana, baby, huwag ka na masyadong mailang sa akin. Malambing ako, kaya sana masanay ka na sa mga gestures ko. Mahal na mahal kita, Claire. I love you too, Kenneth. Hello, baby. Oh, hello, baby. Mabuti tumawag ka na. Kumusta? Napagalitan ka ba pag uwi mo? Hindi naman. Buti na lang good mood si mama kasi yung hinihintay niyang tawag dun sa in-applyan niya, tumawag daw kanina. Ayun, for final interview na siya. Ah, yan ba yung nakwento mong ina-apply ng mama mo sa abroad? Hindi yun. Wala pa siyang balita ulit dun kaya naghahanap siya ng ibang work. Gusto na ni mama ng mas mataas na sweldo para daw sa pag-aaral ko. Hindi na ba talaga nagpapadala ng pera yung papa mo? Minsan meron, minsan wala. Pero hindi na talaga sila nag-uusap ni mama Kaya siguro naghihigpit sa akin si mama. Kasi sabi nga niya, nag-aaral pa raw siya nung nabuntis siya ni papa. Akala daw niya madali lang lahat pero hindi pala. Pero hindi naman lahat ng lalaki katulad ng papa mo. Meron din naman kagaya namin na responsable at saka loyal. Talaga? Dami mo ngang naging girlfriend Madami daw. Pangatlo ka pa nga lang Saka yung mga naging girlfriend ko, minahal ko talaga yon. Never ako nag-two-time, no? Oo na. Convinced na ako. Mabuti naman. Sana mag-face-to-face classes na, no? Bakit? Excited ka na pumasok? Hindi. Gusto ko mag-face-to-face classes para mapuntahan kita sa school nyo. Para pwede kita makita na madalas. Gusto kitang yakapin at halikan araw-araw. Baka naman maumay ka na sa akin yan. Hindi, no? Kahit umabot pa tayo ng 100 years, hindi ako mauumay sa'yo. I love you, baby. Oo na. I love you too, baby. Popoy at Bea, ang sarap-sarap pala sa pakiramdam na may taong nagmamahal sa'yo at nagpaparamdam kung gaano ka kaganda at kahalaga. Sobrang lambing ni Kenneth kaya talagang nai-inlove ako sa kanya. Kung pwede nga lang na araw-araw naming makita at makasama ang isa't isa, siguro sobrang saya na namin. Nung first time nga naming magkita, parang ang bilis ng oras. Pero nung hinalikan niya ako, parang biglang tumigil ang mundo. Ganun pala ang pakiramdam ng first kiss, Kuya Popoy at Ate Bea. Sana talaga hindi na kami magkahiwalay ni Kenneth. Dahil pakiramdam ko, siya na ang lalaking gusto kong makasama sa habang buhay. Dear
MOR. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear MOR. Boodle Love. Kuya Popoy at Ate Bea, tuloy nga ang sikretong relasyon namin ni Kenneth. Masaya yung mga araw na lumilipas at aaminin ko, minsan hindi ko naiintindihan yung mga online classes dahil nakafocus ako sa pakikipag-usap sa boyfriend ko. Akala ko lagi kaming magiging ganito, pero hindi pala. Sobrang nagtampo sa akin si Kenneth kasi nung birthday niya, hindi ako nakapunta. Nag-promise pa naman ako sa kanya. Akala ko kasi makakatakas ako noon kay mama, pero hindi pala. Nagpapaliwanag ako sa kanya through chat and calls, pero alam kong nagtatampo pa rin siya. Sobrang na-guilty ako dahil alam kong ako ang may kasalanan. Kaya, nag-isip ako ng paraan para makabawi sa kanya. Nak, Oh, ma! Gising na po pala kayo. Gusto niyo po ba magkape? Nag-init po ako ng tubig para sa inyo tsaka kay Lola. aba, himala. Ang aga mo yatang nagising kahit Sabado ngayon. Nakapag-init ka na ng tubig at naglinis ka pa ng bahay. Opo nga eh. Nung nagising po kasi kanina si Lola, sinabayan ko na po siyang bumangon. Nasa likod nga po pala siya, inaasikaso yung mga halaman niya. Ganun ba? Ayos ah. Sana araw-araw kang ganyan. Teka, parang alam ko na to ah. Ano po yun? May bibilihin ka no? Mga K-pop merch na naman yan ano? Wala, hindi po. Wala po akong bibilhin ganun. Eh bakit ang sipag mo? Wala nga lang po. Ayaw niyo po ba ng ganito? Na nagsisipag po ako? Hindi naman, naninibago lang ako. Sige nga, ikuha mo ako ng mainit na tubig at magtitimpla ako ng kape. Sige po. Ma? Sabi ko na nga ba eh. Wag na nga po. Biro lang. Ano ba yon? Kasi yung classmate po namin ni Sheila, birthday ngayon eh. Pupunta po sana kami. Saan ba yon? Magkasama ba kayo ni Sheila? Diyan lang po sa kabilang barangay. Kasama ko naman po si Sheila. O di sige, pero ihahatid kita sa kanila. Hindi. Wag na po ma. Sa mall kasi yung meetup namin ni Sheila. Kaya ko naman po pumunta dun mag-isa. Sasamahan na kita. Matagal-tagal ko na rin hindi nakikita si Sheila eh. Kasi... O teka, may tumatawag sa akin. Sige po. May kukunin lang din po muna ako sa kwarto. Ano kaya ako makakaalis mamaya? Sabihin ko na kaya si Kenneth. Naku, may missed call na pala siya. Tawagan ko nga. Hello, baby? Oh, Baby, galit ka pa ba? huwag mo kong pansinin. Sige na, baka busy ka. Baby, sorry na. Sorry kung hindi ko natupad yung promise ko sa'yo na pumunta ng birthday mo. Hindi kasi talaga ako makaalis ng bahay nun eh. Yun lang naman yung hiling ko pero hindi mo nagawa. Mag-iisang buwan na tayo pero isang beses pa lang kitang nakikita. Alam ko naman. Kaya nga sorry na, 'di ba? Sabado ngayon, oh. Gustong-gusto kitang makita. Pwede sana tayong tumambay sa bahay pero hindi ka na naman pwede. Hindi ka naman yata gumagawa ng paraan eh. Gumagawa naman ako ng paraan eh. Nagpapagudget nga ako kay mama tapos nagpapalusot pa rin ako. Para lang payagan niya ako. Pero ang hirap din ang sitwasyon ko, no? O siya, sige na. Kung nahihirapan ka sa akin, mamaya mo na lang ako kausapin. Sige na, bye. Hello, baby. Hello. Kainis talaga. Ano bang dapat kong gawin?
Hi, baby. Claire? Anong ginagawa mo dito? Paano ka nakapunta dito? Eh di gumawa ako ng paraan. Madali namang hanapin tong bahay niyo eh. Tsaka nung first time tayo nagkita, di ba dumaan tayo dito sa tapat ng bahay niyo? Kaya yun, natandaan ko agad. Sana hindi pa late para i-surprise kita. Happy birthday! Thank you. Halika, pasok ka. Ah, nga pala. Nandito ba yung parents mo? Nakakaya, hindi na ako nakapag-bihis ng maganda. Wala sila, kaya nga sabi ko sa'yo, pwede tayong tumambay sa bahay kasi solo lang ako dito ngayon eh. Ah, ganun ba? Pero baka hindi ako magtagal ah. Tumakas lang kasi ako eh. Buti na lang tumawag yung kaibigan ni mama tungkol sa trabahong in-apply niya sa abroad. Eh, may kailangan siyang asikasuhin kaya umalis din siya na maaga. Oh, paano? Nagpaalam ka ba sa lola mo? Oo, pero ang sabi ko, pupunta ako kina Sheila pero babalik din ako agad. Sabi ko rin, pinayagan na ako ni mama para hindi na maraming tanong. Ang galing naman magpalusot ng girlfriend ko. Sobrang thank you ah. Napasaya mo ako ng sobra. Siyempre, di ba sabi mo pag gusto may paraan, pag ayaw may dahilan. I love you, baby. I love you too. Oh, yung regalo ko. Buksan mo na. Sana magustuhan mo yan. Sige nga, open ko na nga. Wow! Ito yung favorite kong hero doon sa online games ah. Made of clay to? Ako mismo gumawa niyan. Sorry kung hindi ko nakuha yung ibang detalye. Hindi ah, ang ganda nga eh. Halika sa kwarto. Ha? Bakit? Siyempre doon nakadisplay yung ibang collection ng mga action figures ko. Papakita ko lang sa'yo. Ah, ganun ba? O sige. Sorry, medyo makalat. Hindi pa kasi ako naglilinis dito eh. Okay lang. Dami mo na rin palang collection, no? Oo nga eh. At itong regalo mo ang pinaka-favorite ko. Kaya dyan ko ilalagay sa gitna. Buti na lang nagustuhan mo. Siyempre eh. Bigayan ng mahal ko eh. Ay, sobrang thank you sa lahat ng effort mo ah. Na-appreciate ko talaga. I love you. I love you too. Baby. Wait lang. Bakit? Yung kamay mo. Oh, bakit? Baby, kasi, hindi ako komportable eh. Okay lang yan. Ganyan talaga kapag first time. Pero promise, masasanay ka rin. Kenneth! Wait, stop! Wait lang! Ano ba yan? Kagalit ka ba, ha? Hindi! Eh kasi naman, baby, kinakabahan ako. Natatakot ako. Wala ka naman dapat ikatakot eh. Magtiwala ka sa akin, akong bahala. Wait! Kenneth, wait! Ano ba? Alam mo, mabuti pa umuwi ka na. Baka mamaya hanapin ka na ng mama mo tapos pagalitan ka pa eh. Eh bakit nakasigaw ka? Hindi mo ba maintindihan na hindi pa ako ready? Una. Baby, mahal naman kita eh. Kaya lang, wag muna natin gawin to ngayon. Alam mo, huwag ka na mag-explain. Lalo lang ako maiinis nito eh. Sige na, umuwi ka na. Ihatid na lang kita sa sakayan ng tricycle. Tara na. Kuya Popoy at Ate Bea, sobrang kinabahan talaga ako ng mga oras na yon. Hindi pa ako ready sa kung ano mang gustong mangyari ni Kenneth. Pinaliliwanag ko yun sa kanya pero parang lalo siyang naiinis. Hindi ko maintindihan kung bakit ganon ang reaksyon niya. Alam naman niyang ayoko pa. Akala ko magiging masaya yung surprise ko na yun para kay Kenneth. Pero parang yun pa ang naging dahilan para lalo kaming magkalabuan. Sa wakas, natapos din yung online class. Parang wala ako naintindihan sa klase ngayon ah. I feel so tired. Oh,
Si Sheila tumatawag. Hello, Sheila? Hello, Claire? Uy, kumusta? Okay lang. Talaga ba? Oo nga. Bakit? Ano ba yun? Wala naman. Napansin ko lang kanina medyo tulala ka sa class tapos parang medyo absent-minded ka din nung tinawag ka sa recitation. May problema ka ba? Wala. Tungkol ba sa family? Hindi naman. Eh di tungkol sa boyfriend mo. Sheila naman eh. Parang galit ka naman yata agad. Hindi ako galit, nagtatampo lang. Bakit? Siyempre, simula nung naging boyfriend mo na yung si Kenneth na yan, hindi na tayo masyadong nakakapag-usap. Bukod pa doon, napapansin ko na lagi kang nagdadahilan kay tita kahit pinagsasabihan na kita. Alam ko naman eh. Pero kasi wala na akong maisip na ibang paraan. Ikaw ba lagi ang dapat gumawa ng paraan? Eh ako lang naman tong maraming restrictions eh. Kahit na, no? Kahit 1,000,000 pa yung restrictions mo, may iintindihan ka ng boyfriend mo kung mahal ka talaga niyan. Ewan ko. Hindi ko na nga alam eh. Nitong nakaraan kasi parang ang cold sa akin ni Kenneth. Nag-away ba kayo? Hindi ko alam eh. Basta kasi nung isang gabi, nabanggit niya na may birthday daw dun sa isa niyang tropa. So sabi ko, sino mga kasama niya at saka saan ba sila pupunta? Tapos ayun, tumaas na yung boses, ang dami ko raw tanong. Uy, bakit naman siya mambibwisit ng ganun? Hindi ko nga alam. 2 araw na siyang walang good morning. Nakikita ko siyang online pero hindi naman niya ako pinapansin. Kung hindi ko pa siya i-chat, hindi niya ako re-replyan. Ay, naku ha, ang arte niya. Pero kasi baka kasalanan ko rin eh. Uy, bakit mo naman magiging kasalanan? Ano kasi eh. Okay. Mag-promise ka muna na wala kang pagsasabihang iba. Oo naman, no. Ikaw lang naman dyan yung nagka-boyfriend lang, parang hindi na ako kilala. Sorry na nga. Patawarin mo na ako dun, Sheila. Oo na. Sige, ano bang nangyari? Okay. Kasi, last week, sinurprise ko si Kenneth sa bahay nila. Nagtatampo kasi siya kasi hindi ako nakapunta ng birthday niya eh. Tapos yun, binigay ko yung regalo ko. Ah, yung handmade clay na ilang gabi mo rin pinagpuyatan. Kaya sa klase, para kang zombie. Sheila naman eh. O sige na, tuloy mo na. Eh di, yun. Natuwa naman siya sa regalo ko kaya inaya niya ako dun sa kwarto niya para mapakita sa akin yung mga collection niya ng action figures. Tapos sinalikan niya ako. Tas, naramdaman ko na lang na hinahawakan niya ako sa legs. O tapos? Sabi ko, wait lang. Sabi ko, hindi pa ako ready. Ay, buti naman. O tapos? Ayun. Nainis yata siya. Nagsorry naman ako eh. Tapos kinagabihan nun, nag-usap pa kami sa phone. Akala ko okay na kami, pero ayan. Bigla na lang siyang naging ganyan. Ay, naku. Tigilan mo na yan ha. Hindi na yan magandang impluensya sa'yo. Grabe ka naman. May problema lang kami ngayon, pero hindi ibig sabihin nun kailangan na naming sumuko. Claire, ang sinasabi ko lang naman, kung talagang mahal ka niyan, bakit siya biglang nagbago? Dati naman 'di ba ang dami niyang time para sa'yo? Lagi kang kinakausap, kahit nagtatampo ka, sinusuyo ka. O bakit ngayon nag-iba na siya? Hindi ko nga alam eh. Kasi nga, may gusto siyang makuha sa'yo na hindi mo nabigay. Hoy, hindi ganun si Kenneth, no? Matino siya. Kung matino siya, hindi ka niya pipilitin kung ayaw mo. Hindi naman niya ako pinipilit eh. Siguro nainis lang siya nung time na yun, pero alam kong mahal niya ako. Bahala ka kung gusto mo siyang ipagtanggol, pero sinasabi ko sa'yo, huwag kang masyadong magtiwala dyan sa Kenneth na yan. Una pa lang, di ba, sabi ko sa'yo kilalanin mo siyang mabuti. Ilang araw pa lang kayo magka-chat tapos may gusto na agad sa'yo? Ano ba namang klase yun? Niligawan ka sa chat tapos sinagot mo naman kahit alam mong bawal ka pang mag-boyfriend. Mahal ko na rin kasi siya. Oh, kaso mahal ka ba niya? Oo! Claire, kung mahal ka niya, hindi ka niya pahihirapan ng ganyan. Kalalaki niyang tao, siya pa yung magpapasuyo sa'yo. Hindi ko na alam. Gusto ko na lang talaga maging maayos na kami eh. Puntahan ko kaya siya ulit sa kanila? Baliw ka ba? Bakit ikaw bang pupunta sa kanila? Ikaw bang may kasalanan, ha?
Claire? Mahal na mahal ko siya, Sheila. Gusto ko na siyang makausap. Gustong gusto ko nang magkaayos kami. Eh di sige, tawagan mo pero wag na wag kang pupunta sa kanila. Sa totoo lang, kumukulo yung dugo ko sa lalaking yan eh. Di ko na alam yung gagawin ko. O siya, ganito na lang. Magpahinga ka na muna, umidlip ka o kaya kumain ka. Tapos kapag okay ka na, saka mo na siya kausapin. Sige. Sige. O basta, tawagan mo ako kung may problema, ha? Thank you Thank you, Sheila. Mamaya na lang ulit. Bye. Nakatulog na nga lang muna. Hindi naman ako makatulog. Grabe naman tong si Kenneth. Kanina pang umaga yung last chat ko sa kanya pero sinin niya lang. Tawagan ko na nga siya. Hello? Oh, Baby, kamusta? Namimiss na kita. kagigising ko lang naputol yung tulog ko. Tumawag ka kasi. Ha? Sorry. Nag-worry lang kasi ako. Kanina ka pa walang chat sa akin. Medyo busy tsaka mamaya busy rin ako kasi may practice kami ng basketball sa court. Ganun ba? Pwede ba tayo mag-video call kahit 5 minutes lang? Miss na kita eh. Alam mo na may miss din kita, pero mas gusto kong makita ka sa personal kaysa sa video call lang. Eh, alam mo namang hindi ako makaalis basta-basta dito sa bahay, di ba? Oh, kaya nga. Ang daming bawal. Lahat na lang hindi pwede. Siya, sige na. Naiirita lang ako Bye na. Baby naman eh. Ano? Bakit ba galit ka na naman? Hindi nga ako galit. Naiirita lang ako kasi pinutol mo yung tulog ko. Mas importante pa yung tulog mo kaysa sa akin. Alam mo namang irritable ako kapag napuputol yung tulog ko, di ba? Tapos tatanungin mo pa ako ng ganyan. Ako sa'yo. Iyak-iyak ka pa Huwag na nga tayo mag-usap. Sige na. Kuya Popoy at Ate Bea, sobrang laki ba ng kasalanan ko para tratuhin ako ng ganon ni Kenneth? Ayoko sanang isipin yung sinabi ni Sheila na kaya nagkakaganyan yung boyfriend ko dahil hindi ko naibigay ang gusto niya. Pero ganun ba talaga ang mga lalaki? Sabi ni Kenneth dati, hindi daw siya katulad ng iba. At naniniwala naman ako dun. Yun nga lang, hindi ko maintindihan kung paano niya ako natitiis ng ganito. Kung paano siya nakakatulog na hindi man lang kami nag-uusap ng matino. Samantalang ako, hindi makatulog kakaisip. Sobrang bigat kasi sa pakiramdam na hindi ka pinapansin ng taong dating nagpaparamdam sa'yo kung gaano kanya kamahal. Hanggang sa isang araw, Ano ba yan? Bakit pahirap ng pahirap tong history na to? Dami namang pinapa-explain. Wala na yata akong maisasagot dito Hawak
Ako na naman tong phone ko. Lagi na lang ako nadidistract sa phone ko. Paano kasi tong si Kenneth? Di na naman nagre-reply. Pag tinawagan ko naman, baka magalit. Check ko na nga lang profile niya. Baka may bago siyang activity. Aba, at may tagged photo siya. Sino tong mga kasama niya? Nag-inom na naman sila? Nag-comment siya ngayon lang? Ibig sabihin, online siya pero di man lang niya ako naalala? Kailangan ko na talaga siyang makausap. Tagal naman sumagot. Hello? Talaga bang hindi mo na ako kakausapin? Oh, bakit galit ka na naman? Hindi ako galit, nagtatanong lang ako. Alam mo, marami pa akong gagawin. Kaya kung dadramahan mo na naman ako, mabuti pa, saka na tayo mag-usap. Ano ba nangyayari sa'yo, Kenneth, ha? Dati hindi ka naman ganyan, ha? Ano ba yung dati? Yung lagi ako nakaka-reply sa'yo? Isipin mo naman, busy din ako. Hindi ko naman hawak yung cellphone ko nung madalas eh. Ano bang nadagdag sa schedule mo? Wala naman, di ba? Eh, sa marami nga akong ginagawa eh. Lahat ba dapat i-explain ko pa sa'yo? Hindi ko naman sinasabing lahat i-explain mo sa akin. Pero sana naman maalala mong may girlfriend ka. Busy nga lang ako. Busy pero nakakapag-inom. Ano? Nakita ko yung picture na nakatag sa'yo. Tapos nag-comment ka pa. Hindi ka na nga nagsasabi sa akin kung saan ka nagpupunta samantalang dati. Pati pagligo mo pinagpapaalam mo pa sa akin. Yan ang ayaw ko sa'yo eh. Napakasumbatera mo. Kenneth, hindi ako nanunumbat. Sinasabi ko lang to kasi ang sakit-sakit na sa loob. Natapos na lang yung first month sa rin natin na parang wala lang sa'yo. Magto 2 months na tayo pero ano? Wala na akong maramdaman pagmamahal galing sa'yo. Hindi lang kita na-replyan kung ano-ano na sinasabi mo. Hindi naman yun sa'yo, hindi ka lang nag-reply eh. Ang ikinakasama ng loob ko, parang hindi na girlfriend ang tingin mo sa akin. May iba ka na ba, ha? O tapos ngayon, pagbibintangan mo na naman ako na may iba ako. Ano ba naman yan, Claire? Eh paano nga hindi kita pagbibintangan eh, ibang-iba ka na kaysa dati? Nagsimula lang talaga yan nung tumanggi ako sa'yo eh. Ano? Totoo naman ah. Simula nung araw na yon, naging cold ka na sa akin. Ang dami mo na ring dahilan kapag gusto kitang makausap. Aminin mo nga. Yun lang ba talaga habol mo sa akin? Ano? Kanina pinagbibintangan mo ako na may babae tapos ngayon pinagbibintangan mo naman ako manyak? Ganyan ba talaga tingin mo sa akin ha, Claire? Sorry. Hindi ko na kasi alam eh. Namimiss ko lang yung dating tayo. Hindi, Claire eh. Ang dami-dami mong paratang sa akin. Ano akala mo, hindi ako nasasaktan sa mga sinasabi mo, ha? Nasabi ko lang naman yun dahil nasasaktan na rin ako sa mga ginagawa mo. Pinabaliwala mo ako eh. Hindi mo kasi maintindihan na marami nga akong ginagawa. Masyado kang demanding eh. Gusto mo lahat ng oras ko nasa'yo. Hindi ikaw ang mundo ko, Claire. Hindi ko naman sinabing gawin mo akong mundo ah. Ibigay mo lang sa akin kung ano yung deserve ko. Yung deserve mo gusto mong ibigay ko sa'yo pero yung deserve ko ayaw mo ibigay sa akin. Kailangan ko rin ng oras mo, Claire. Gusto rin kita makasama araw-araw pero lahat hindi pwede. Kaya nga sana ayusin natin to, 'di ba? Sa tingin mo maayos pa natin to? Pareho lang tayo nahihirapan eh. Kaya nga gumawa tayo ng paraan. Kasi 'di ba? Pag gusto may paraan, kapag ayaw may dahilan. Tama na, Claire. Wala na rin patutunguhan tong relasyon na to. Napaka-toxic mong girlfriend. Ano? Yun ang totoo. Masyado na ako nape-pressure sa mga demands mo. Total, nagkakasakitan na lang din naman tayo. Di ba buti pa, maghiwalay na lang tayo. Sandali naman. Pag-usapan naman natin to. Wala na tayong dapat pag-usapan at wala na rin ako sasabihin sa'yo. So ganito mo na lang ba talaga kadaling tatapusin ang lahat, ha? Nasaan na yung first and last boyfriend? Yung walang iwanan na sinasabi mo. Hanggang dulo, nanunumbat ka pa rin. Kenneth naman. Ayusin natin to, please. Mahal na mahal kita. Minahal din naman kita, Claire, pero hindi ko na kaya yung setup na ganito. Hindi na kita kaya. Kaya tama na. Please. Please naman, oh. Muna akong kakausapin ulit. Salamat na lang sa lahat.
Hello? Kenneth! Hello! Bakit naging ganon si Kenneth, Kuya Popoy at Ate Bea? Demanding ba talaga ako? Masama bang magtanong kung saan siya nagpunta at sino ang kasama ng boyfriend ko? Akala ko maayos pa namin ang lahat, pero hindi na. Kasi gustuhin ko man siyang kausapin, binlock na niya ako sa mga social media accounts niya, pati na rin sa online games namin. Sobrang sakit na yung akala mong panghabang buhay, hindi man lang tumagal ng ilang buwan. Naniwala ako sa lahat ng mga pangako niya at sweet words. Pero kasinungalingan lang pala yun. Dahil nagawa niya nga ang makipaghiwalay sa akin ng ganun-ganun lang. Sa ngayon, sinusubukan ko pong mag-move on pero minsan naiisip ko pa rin yung mga tanong na saan ba talaga ako nagkamali? Kasalanan ko ba talaga kung bakit kami naghiwalay? Paano ko ba may iwasan na isipin pa siya? Hanggang dito na lang po muna ang sulat ko, Kuya Popoy at Ate Bea. Maraming salamat po sa pagbabasa nito. Lubos, nagkumagalang, Claire. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear M.O.R. Boodle Love. Mic mo, Popoy, paki-on. Oh, di ba nga? Hindi naman talaga ako nagsasalita kanina eh. Charot! Pinapakita ko lang sa inyo ang aking magandang lips. Aba, may Ayan. limang. Pero oras na nga po natin mga kapamilya. It's 5 minutes to go before 2 p.m. At yan na nga ang pagtatapos ng kwento at pagtatapos na rin ng love life. Unang love life ni ni Claire. Ayan, at ni Kenneth. Grabe naman si Kenneth. Inunti-unti mo. Ang bilis mo na nga nung first date eh. Mamadali to. Alam mo, teka lang nga. I'm sure nandyan si Claire sa comment section silently na nanonood at nakikiramdam and everything. Pero Claire, didiretsuhin ka na namin. Kaming mga nakakatanda sa'yo, ako sa totoo lang, si Popoy, nagka-cringe ako ng bonggang-bongga. Alam mo, Claire, didiretsuhin na kita. Yung pinoproblema mo ngayon, yung iniisip mo na lalaki yan, na sa totoo lang, pagtanda mo, tatawanan mo na lang yan at iisipin mo, my God, ew! Bakit ko siya pinoblema? Ew, yak, kadiri. Dahil totoo. Iuyak ka din. Oo! Kasi, I mean, understandable. 16, bata pa, wala pang homeschool pa dahil may pandemic. So, alam mo yun, Yes. hindi pa na-expose sa mga iba't ibang nangyayari sa mundo, sa realidad and everything. Kaya understandable na immature pa. Pero I'm telling you, Claire, iniiyakan mo yung lalaki na yan ngayon pero napakababaw pa ng inyong relasyon, napakababaw ng inyong pag-iibigan at marami pang hihigit na experience ang pwedeng kong maranasan. Pagtanda mo pa, marami ka pang makikilala at hindi pang habang buhay utang na loob. Doon talaga ako naloka, Popoy. And aminin natin, ang daming mga kabataan na nag-iisip ng ganyan. In love dun sa crush nila. Gwapong-gwapo, diba? Hot na hot, napaka-pogi daw, napaka-cool, napaka-astig, ganyan-ganyan. Pero, alam mo yon, parang feeling nila, yun na yun, nag-iisang lalaki sa mundo. Hindi! Mukha pang mga butiki, yung mga ganyan, Popoy. Seryoso! Mga butiki lang yan. Mga alikabok pa lang yan sa dami ng mga higit na lalaki na alam mo yon, may respeto sa'yo, yung totoong aalagaan ka, at yung totoong mamahalin ka. Kasi obviously, Popoy, tsak-tsakan lang ang habol nito ni Kenneth.
Wala na pwedeng magtanggol dyan, tsok-tsaka lang talaga gusto niya. Kasi tinan mo, hindi pa nga, sabi nga, di ba, ilang buwan pa lang, hindi nga yata nakakalahating taon, gusto na agad gumapang sa loob ng panty ni Claire. Tapos Hoy! alam mo yun, seryoso, totoo naman eh. Tapos alam mo yun, hindi pumayag si Claire, anong nangyari? Eh di, na bad trip. Understandable, bakit na bad trip? Physically, masakit yun, whatever. Pero alam mo yun, na bad trip talaga siya kasi hindi niya nakuha yung gusto niya. Na akala niya makukuha niya. Akala niya makakadali siya ng bata. Ilang taon na to? 19. Si Claire, 16. Bata pa rin. That's too young. Teka, Oo, parehas silang bata. Illegal pa, Popoy. 19 Hindi pa. tapos 16. Minor de edad. Oo, sige, lumabas tayo dun sa legalities. Ayan, pero sabihin na natin parehas silang bata. Okay, parehas pang bata, nasa edad talaga na mainit. Unang-una, mali naman din talaga itong si Kenneth. Ayan, pero dito nga papasok talaga yung maturity sa pag-handle ng relationship. 'Di ba? Kaya ako kanina naiisip ko lang nung medyo ano to? Kasi saan sila nagkakilala, Bea? Sa gaming. Online games. Ayan, sa online games, 'di ba sa mga online games, meron yung mga level, ganyan. Tapos meron yung ganun ang style ng pagkakagawa, pagkakadiskarte nitong si Kenneth. Kumbaga, talagang malaro pa ang kanilang isipan. 'Di ba? Laro pa lang ang isipan nila. Hindi ko sasabihin na manyakis, kung manyakis ba si Kenneth. No, I don't think so. Nandyan yun sa edad na yan. 'Di ba, na mapuso. Ngayon, 'di ba? Just be thankful, Claire. Kaya lang talaga na pakwento rin sa atin si Claire, syempre, Bea naman. 'Di ba, yung first boyfriend mo, yung mga una sa listahan, your pagka first, talaga medyo mahirap tanggapin na nagkamali ka rin ng judgment. 'Di ba, na gusto ko siya, minahal ko siya, ganyan. Pero hindi, ganun pa lang pala kababaw yung pagkaka-inlove niya sa akin. Just be thankful, Claire. 'Di ba, na hindi nakuha ni Kenneth ang gusto niyang kunin. Hindi niya nasungkit ng maaga yung basa pa at babad pa sa patis na sinampay. Oo. Ganyan, hindi pa masyado nalabhan. Ganyan. Yeah, di ba, mabuti na lang at hindi. Di ba? Mabuti na lamang at hindi. At yung mga kamorkada dyan na nasa ganyang edad, actually kahit hindi ganyang edad, basta bata pa or inosente pa, alam mo yun, mga Birheng Maria pa, ganyan-ganyan. Etong sinasabi ko sa inyo yung mga linyahang, pag mahal mo ko, papayag ka. Kung mahal mo ko, gagawin natin to. Pag yan hinirit sa'yo ng jowa mo, red flag na yan, X na yan, iwan mo na yan. Kasi una sa lahat, hindi lang yon ang paraan para mapakita mo ang pagmamahal. Yes. Number one is respeto. Kung alam niya na wala ka pang experience at lalong hindi ka pa ready, hindi ka niya hihiritan ng ganon, hindi ka niya ipa-pressure na alam mo yun, gawin niyo yung bagay na yon. Kaya honestly, lahat ng mga nakikinig dyan, mga palalaki, mga pababae, pag sinabihan kayo ng ganon, nilitanyahan kayo ng ganon, hiwalayan nyo na yan. Utang na loob. I swear. Hindi maganda ang niyan. Hindi mabuti ang idudulot sa inyo ng tao na yan. Sex lang talagang hapol sa inyo. To be completely Dagdagan pa natin, Ito, meron lang tayo mga input na nanggagaling sa mga eksperyensado mga tao. Ano yung unang, red flag kapag ka ibinigay mo sa akin ito, mamahalin kita ng todo-todo. Ayan, ibigay mo sa akin dahil mahal kita. Kung talagang mahal mo ko, yun pala. Ayan. Kung talagang Hindi ko kinaya. mahal mo ko. Oo, kung talagang mahal mo ko, magtitiwala ka sa akin, ibigay mo sa akin ang, sabihin na natin pagkabirhen. Ito pa raw yung ilan sa mga pambobola na pwede mong maranasan. Yung hirit na promise, matutulog lang tayo. Yan yung isa. Yan yung isa. Tapos, meron naman nagsabi, kasi yung iba. Yung kay si Pops, huwag mong babasahin yan. Pero natawa ako. Kasi totoo, ganyan din yung iba.
Ganyan din yung iba. Promise. Hindi, Ano iba-iba. lang. Promise. Pra- yung dulo lang. Kap- Kapiranggot lang. Dulo lang. Promise ka. Kapiranggot lang. kap- Ito Oo. pa. Ano kasunod dyan? Promise. Hindi ka masasaktan. Hindi masakit. From Dan Capusyon himself. Promise. Ito pa yung promise. Pero totoo. Promise. Walang Mm-mm. mapupunit, walang dudugo, walang masusulat. Oh, pero alam nyo, Utang no? na Ito loob, pinag-uusapan utang natin, na nga. nakakatuwa. Nakakatawa, pero yan yung mga pwede nyong marinig sa mga Scammer. kalalakihan ng mga boyfriend ninyo. Okay? Yan, mabudol Does it mean na hindi kayo mahal kapag ka narinig nyo itong mga ito? Not necessarily, Bea. Okay, linawin natin yan. Not necessarily. It's just that nasa edad yan na mapusok kayo at yan yung mga pwedeng ihirit nila sa inyo. 'Di ba? Immature na mga statement na sige sa una lang ano yun parang sige na konti lang o kaya ganito lang I mean kung ano pa man pagka when in doubt don't, 'di ba? Salamat na rin dahil sandali, yung sinasabi ko muna kanina, mahal ka ba nito o hindi? Pwedeng mahal ka naman. It's just that nasa edad nga ano, pero hindi talaga yan yung garantiya. 'Di ba? Yung i-surrender mo na yung pagkababae mo o yung pagkalalaki mo sa akin para mapatunayan mong mahal mo ko. No. Pagka ganun na ang usapan, teka lang. Kung talaga mahal mo ko, you must respect me. You don't even have to say those kinds of things to me. 'Di ba? Just love me as me. 'Di ba? Gawin nating mga estudyante, dapat ginagawa natin nag-aaral, nag-explore sa mundo, hindi nag-explore ng katawan ko. 'Di ba? Correct. Ganun ang Correct. dapat gawin. At saka tingnan mo nga kanina, Popoy, ang daming mga instances na natatanga sa klase etong si Claire. Hindi makakonsentrate, hindi makasagot sa mga recitation, ganyan. Yun ba ang gusto nyong mangyari sa inyo? Yung parang kunwari, ang dami nyong alam sa love, pero ang tatanga nyo pagdating sa studies, pagdating sa history, sa math, wala kayong Correct. maibuga. Para lang kayong mga latang walang laman. O mamili kayo, di ba? Kung ako, honestly, kung mamomblema ako nung 16 ako, mabuti nang mamomblema ako sa future ko, sa aaralin ko, kasi yun, makakatulong sa buhay ko yun. Pero kung ikaw, iniiyakan mo, lalaki, utang na loob. Ang cheap. Ay, sorry. Didiretso talaga kita. Ang cheap, ang babaw, nakakaloka, hindi worth it, Day, ng oras mo at ng luha mo. At saka wag mong ibaba yung sarili mo, na alam mo yun, iniiwasan ka na nga ng lalaki, naghahabol ka pa ng todo-todo. Isa pa yan, ha? Aha. Isa pa yan. Pag kunwari hindi mo naibigay yung gusto, tas na bad trip sa'yo, lagi mainit yung ulo sa'yo, lagi kang, alam mo yun, iniiwasan, alam na. Huwag mo nang ipilit yung sarili mo, babae. Alam mo yun? Ipapahabol. Ano mo naman yung sarili mo. Gawin mo namang, anong tawag dito? You Itaas mo prioritize naman yung- yourself, yes. Oo, tsaka itaas mo naman yung value mo. Hindi yung inayawan ka na nga, hahabol-habol ka pa. Malay mo naman kasi, Bea. Alam mo kasi, style yan din nung iba eh. Style nung iba, di ba? Magpapahabol ang mga lalaki. Tapos pagka, uy, sige na, sorry na. Oh, ito na, Tingnan mo. special offer, oh. Hindi mo pa hinihingi, may discount na. Wala, nabawasan na yung susyonggalin mo, nandyan na lahat. Prepared na yan. Di Tingnan mo ba? nga, I mean, Popoy. wag niyong gagawin yan. Nangyari nga, napaisip tuloy si Claire, gusto kong bumawi. Kailangan kong bumawi kasi may atraso ako. Ganun pa naisip No, ng no, no. bata, di ba? Mhm. Ayan tuloy, pumunta doon sa teritoryo ng leon at inala yung kanyang sarili. Ayan. Kaya, alam mo, warning din to, Popoy, dun sa mga, sa mga magulang, na, alam mo yon, kapag nakikita nyo na may kausap, may something ganyan, i-check nyo, ha? Pag Yes. tulog, silipin nyo yung phone. Pakialaman nyo, kasi may karapatan kayong makialam. Bata pa yan eh. I mean, Lalo na sana sa poder mo pa. Yes. Oo, 'di ba? Bata pa, nasa poder mo pa at napaka niyan, Popoy, vulnerable, napaka sa lahat ng mga leon, tigre na pwedeng sumunggap dun sa bata. Kaya sa mga magulang, huwag kayong ang tawag dito, mailang. I-check nyo yung cellphone, yung Facebook account, yung computer, laptop ng anak nyo para alam It's- niyo yun, nasusubaybayan nyo. Alam mo, Bea, no? Ako, dalawa na yung anak ko na
pinayagan namin na gumamit ng gadget. Well, dahil sa school, dahil sa ano, hindi mo naman mapipigilan na meron ng mga ka-chat yan, meron mga kaibigan. Alam mo, natutuwa naman ako. Lalong-lalo na rin sa pangalawang anak ko, yung babae, si Athena. Ayan, na from time to time, nag-report siya kung sino yung mga ka-chat niya. Di ba, Daddy, meron pong ganito, meron pong mga ganyan. Sabi ko, alam mo anak, hindi natin pagsisisihan tong pagre-report mo sa akin na kung sino yung nakaka-chat mo. Katulad, two evenings ago, niyaya ko siya nag-walking lang kami around the neighborhood. Diba? Habang naglalakad kami, magka-holding hands pa nga kaming mag-ama eh. Diba? Tapos kwento siya ng kwento. Diba? Kwento siya, sabi niya, Daddy, ganito, Daddy, ganyan. Sabi ko, alam mo, natutuwa ako anak. Sinabi ko na, pero sabi ko, ganito ha, syempre, mas edad ka pa ng konti. Diba? Kapag ka medyo hindi ka kumpiyansa na baka hindi ko maintindihan yung sasabihin mo, you tell your mommy. Diba? Sasabihin mo sa mommy mo. Syempre, meron yung girl talk na tinatawag, naintindihan ko yan. Pero dapat isa sa amin na mga magulang mo maintindihan yan. Okay? Yes, Daddy. Ganyan yung ano niya. Binibigyan ko siya ng assurance and then bawal ang magkaroon muna ng password. Okay? That's a no-no. Bawal muna magkaroon ng password. Pagka titingin si Mommy, si Daddy sa cellphone, patingin ng mga messages, tak! Ayan, patingin na. Wala nang delete-delete, walang ano-ano dyan, ano? Time para i-adjust. Oo, kahit doon sa panganay ko na si AJ, patingin, pati yung yung search history. Na baka parehas tayo ng tinitignan kung anong search history, baka parehas na tayo ng ano. Di ba? Bawal pa sa ganyang edad nila. I mean, hindi naman sa nangihimasok tayo sa privacy ng mga bata. It's just that we should, as parents, we should encourage them to be transparent sa ating mga magulang. 'Di ba? Na wag natin silang ibuli na, sino yung kachat mo, sino yung ano mo. No. 'Di ba? Hayaan yung maging maluwag sa kanila na makita natin kung sino yung nakakasama, sino yung nakaka-chat, sino ba yung kung sino yung mga taong kasama nila. Huwag natin silang i-intimidate kasi kapag lumayo ang loob nila sa'yo, lalong mahirap bantayan ang isang taong marunong nang magtago, 'di ba? At lumayo. Correct. Alam mo, Popoy, nakaka-relate ako dyan sa sinabi mo kasi tandang-tanda ko ng mga ganyang edad. Siyempre, marami din akong sinikreto sa nanay ko. At ang nasa isip ko kasi, yung nakakatakot niyang reaksyon na pagagalitan ako, baka mamaya ikulong pa ako, grounded ako, ganyan-ganyan. Kasi nga, it's how the parent engage dun sa anak. Kung paano mo sabihin, kung ikaw kasi yung parent na palaging galit, na magsasalita pala yung anak mo na may nag-chat mo sa, Nakaw! Tigil-tigil mo yan! Sige. Pagka gano'n kasi, di ba, parang nakakatakot magsabi kasi alam agad pagagalitan ka. Kaya sa mga magulang din, tama yung sinabi ni Popoy, ayusin nyo rin yung pakikipag-usap, yung friendly, yung mukha kang, alam mo yon, open to talk at hindi yung sarado agad na galit agad yung ipapakita mo. Kasi lalo magtatago sa'yo dahil alam nilang magagalit ka lang, di ba? Kaya nasa rin talaga yan. Nasa communication ng parent and nung Junanake. Kaya alam mo ako, Popoy, babae din yung anak ko, di ba? Ako talaga tuturuan ko to. Tutropahin ko talaga to, Popoy. At tuturuan ko ng mga estilo, Popoy. Pag ikaw, alam mo yung paggagawan ka na ng masama, alam mo kung saan sipain mo banda doon. Pag hindi pa rin tumigil, dakmain mo, tapos i-squeeze mo ng ganun. Tingnan natin, hindi mamilipit yun. Tapos sipain mo yun, tapos tumakbo ka. Shadow pa naman bata yung anak mo para maintindihan yung mga defense na mga mga sipa, tadyakan mo dun sa gitna. Pagtanda pa ng konti. Para yung mga yung mga kamorkada nating may mga dalaginding ng anak, di ba? Para magkaroon ng idea anong pwedeng ituro. Ganyan. Yun na nga. Yan, totoo yan. Ayan, kaya naman, sana, 'di ba? Sana naman ay natuto tayo lalong-lalo na nga itong si Claire mismo. Ayan sa ating story. Huwag ka muna manghinayang. Masyado ka pang bata para manghinayang, I'm telling you. 'Di ba? Mas marami ka pang makikilala, totoo 'yung sabi ni Ate Bea mo. Marami pa makikilala, marami pang makikitang ibang klase ng mga tao. Tandaan mo hindi pa
ulit nagbubukas ang mundo. Kapag ka nagbukas na ng husto ang mundo, 100% COVID-free na ang mundo, mas maraming boys. My gosh! Makakita ka na ulit ng mga malakuya popoy na mga makikita mo dyan na ang bilis ng kilos ng ang bilis ng kilos ng lahat, pero si Kuya Popoy slow mo. Slow mo. Tapos nakaganon pa yung bag niyan. Ah. Hey! Brad, bilisan mo naman maglakad. Teka ho, medyo may injury ho sa likod eh. Masakit po kasi eh. Kaya ganyan ako maglakad eh. Popoy! Speaking of mayabang eto, isang kamarkadang mayabang natin nagpadala ng 300 new Thai kanina. Wow, thank you. At Oo nga. galing siyang pinapabati niya yung pamilya na dito sa Pinas, Jokno at Baldado family. Ayan, God bless daw sa atin. Maraming salamat, Albert Jokno, sa iyong panyutay na gustong-gusto namin yung tagang yutay na yan. Okay. And of course, maraming salamat din kay Jillian Vicencio. Galing. Thank you so much, Jillian, sa pag-share ng time mo at ng talent mo. At syempre, Popoy, pasalamatan natin yung mga nagsipagganap for today's Celebrity Special. Baliw ka talaga. O siya, hindi ako aalis dito sa base hanggat hindi ka pa nabubuhay. Magkasama tayo sa hirap o ginhawa. Mas mabuti pang umiwas. Mas mabuti pa. Galing, no? Thank you so Jillian. much sa lahat. Naramdaman mo ba, Bea, habang ginagawa ni Jillian yung character ni Claire, yung edad, yung pagiging, alam mo yung pagiging bata, pagiging medyo utu-utu pa, yung ganyan. Ang galing, ha? Thank you, Jillian. Jillian, at syempre, alam niyo naman, kada celebrity special natin, meron tayong extra patikim team. Ano bang nangyari behind the scene? Here we go. First time ko magganto. And it was very, very fun. Masaya ako na na-experience ko to ngayon. Bale, ako po dito si Claire sa Buddha Love. Syempre, teenager. So, curious siya sa love. Pero inosente rin siya sa love. At ayun, medyo matigas ang ulo nito ni Claire. Buddha Love, featuring Jillian Vicencio. Pwede mo nang balik-balikan ang mga eksena simula August 1 sa ating MOR Entertainment YouTube channel. Dear MOR, iba ang kilig sa ulig for life. At nako, Popoy. Alam mo, teka lang ha, meron ako nabalitaan na meron daw nagsabi na cute si Popoy. Pero ang tanong, sino yung nagsabi na cute si Popoy? Pakinggan nga, BTR. Ang cute ng dimple mo, tuwing umingiti ka sa'kin nang mabihag mo, para bang ayoko nang kumawala sa titig mo. Okay. Ang cute ng dimple mo. Okay guys, pagpasensyahan nyo na po. Minsan po kasi magkatugma talaga ang utak ni Popoy at ng producer naming si Makoy na wala namang ambag sa programa natin ngayon, pero maisip lang. Masaya ka na, Makoy? Nalagay mo na yung Happy gusto rin mong ako. kanta? Happy ka rin, Oo. Popoy? Oo, Oo naman. na-highlight yung dimple mo? Sige. Ang cute ng dimple mo. Sisikat yung kanta na yan. Sikat yan. Sino ba yung
kumanta nun? Sino kumanta nun? In fairness, catchy yung ano. Mhm. Tono, yung medley, ganyan. Sino kumanta nun? Ang cute ng dimple mo. Si Seth Cadilin. Seth Pedlin. Ayan. Alright. Yung batang yun. Oo. Mhm. Ayan. Yan, sige. Pwede ako for MTV. Pwede niyo po akong abalahin. Popoy, feeling ko fresh dimple at hindi crater na yung hinahanap nila, no? So, Uy, di naman. Fresh pa naman yan. talaga ba? Ayan. Lagi na Sige. exfoliate yan pagka nagpapapawis tayo. Ayan, pero thank you so very much mga kapamilya no, sa isang buong linggo na naman natin pagsasama. And of course, ibabalita lamang po namin sa inyo no, dahil ilang hakbang na lang. Okay? Ilang hakbang na lang. Nandun na tayo sa 12 million mark streams ng Dear MOR The Podcast. Kaya naman samantalahin na natin sana by next week, Bea, no? 'Di ba? Nasa 12 million mark na tayo sa streams sa ating podcast na Dear MOR sa Spotify. Sabado, Yay! Linggo, Over the weekend. over the weekend. Kahit mamaya pagkatapos namin, may gagawin kayo, wala kayong gagawin. Sige, makinig na sa mga stories natin sa Dear MOR. At bukod dyan, balita ko, last 4 episodes na rin ng Celebrity Special. Kaya my God, kompletuhin nyo ang collection nyo ng Celebrity Special. Dapat meron kayong checklist kung present kayo o absent. Pero kung inevitable na wala kayo or kalahati lang yung napakinggan nyo, sa Monday, 11 p.m. Ayan, ma-up ulit to sa MOR Entertainment YouTube channel. Itong episode na to na hashtag Dear MOR Budo Love. Sa Monday yan, 11 p.m. Yan. At syempre, maraming salamat mga kapamilya na kasama nyo nga po kami. Ako po si DJP, DJ Popoy, that's my Guapopoy. And of course, Gorgeous B, Blanditang Budulera. Gorgeous B, Bea po. Happy weekend mga kapamilya. At syempre, lagi namin paalaala, stay safe, stay healthy, at kahit ano nga po mangyari, my family, peace, stay happy.